Sa bawat sulok ng Pangasinan, dama ang biyaya. From its rolling hills to its vibrant coastlines, Pangasinan is a land overflowing with gifts, not just for those who live here, but for anyone lucky enough to visit. Ang lalawigan, mayamang pinagpala. Sa lupa't dagat nito, livelihood thrives. Every grain of rice, every catch from the sea, biyaya ng kalikasan para sa mga masisipag na Pangasinense. But most of all, the true blessings of Pangasinan is its people, their warmth, their resilience, and their deep love for the community. Sila ang pusong nagbibigay buhay sa lalawigan. Ang biyaya ng Pangasinan ay hindi lang nasusukat sa yaman o ganda. It's in the culture, the faith, and the way their families gather at the table and communities celebrating together. Ang Pangasinan, biyaya sa kanyang mga tao, at ang kanyang mga tao, biyayang bumabalik sa kanya. Higit sa ganda, ang tunay na yaman ng lalawigan ay ang koneksyon ng tao at kalikasan. Kaya tara na, let's explore, experience, and celebrate. Samahan niyo ako, Yana, ang inyong Jolly Traveler para sa mas makabuluhang paglalakbay. Hindi lang natin bibisitahin ng magagandang tanawin, kikilalanin din natin ang mga biyayang bumubuo sa puso ng probinsya. From the land that feeds, to the people who nurture. From the seas that provide, to the views that inspire. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Lang-lang, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Lang-lang, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Lang-lang, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Lang-lang, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Dalilan Pangasinan. Sa likod ng mga bundok at gubat ng Bugalyon, may isang komunidad na tahimik ngunit mayaman sa kwento, kultura at kaugalian. Ang kanilang kabuhayan, paniniwala at pakikipag-isa sa kalikasan ay tunay na biyaya, hindi lang sa kanila, kundi sa buong lalawigan. Halina't makipagkwentuhan tayo, makinig at matuto mula sa isa sa mga yaman at biyaya ng Pangasinan, ang kanyang katutubong komunidad. Komunidad na matagal nang parte ng lupain at patuloy na nagbibigay buhay at kulay sa kasaysayan ng lalawigan. Dito sa Sitio de Mantal, Barangay Hacienda, Bugalyon, matatagpuan ng isang komunidad na puno ng kasaysayan, kultura at biyaya. Ang Kankanaey Tribe, isang katutubong grupo na may malalim na ugat sa kalikasan at tradisyon. Ang gobyerno ay tinawag nila yung mga taga-bundok na bumaba. Kaya napunta kami dito sa Sitio de Mantal. Kaya yung taon na yun na nagsabi yung mga matatanda dito na kailangan ni mag-ipon-ipon kami dito sa Sitio de Mantal kasi si Mayor Rodriguez noon, siya ang nagsabi na dito kami titira sa Sitio de Mantal kasi nga karamihan galing sa gitna ng kabundukan. Katulad sa akin, doon ako pinanganak kasi sa gitna ng kabundukan. Kaya malayo kami sa bayan. Kaya nung time na yun, sabi ni Mayor Rodriguez na dito kami titira sa lugar na ito. Sa katotohanan nga parang walang pangalan ito noon. Kaya kami ang nagtawag ng Sitio de Mantal. Kasi nung una talagang hirap kami dito kasi noon. Nung bago kami dito kasi hindi namin kabisado pa kung paano magtrabaho dito. Kasi sanay kami sa bundok.
At saka yung mga lupa dito, hindi masyadong ganong tumubo ang mga tinatanim namin. Kailangan ng fertilizer at saka yun nga, hindi masyadong alam kung paano mamuhay dito sa baba. Kasi nga sa kasanayan namin sa bundok. Kaya hirap namin noon, nung una. At mabuti nga na lang may tumutulong sa amin na yung mga dito sa munisipyo. Ngayon ay medyo okay na rin na. Kasi may yung mga anak namin ay mayroon na nang nakapag-aral at mayroon na nasa trabaho at saka yung mga iba pumunta na sa ibang country. Sa kabuuang 110 kabahayan, ang bawat pamilya ay may kwento ng pagpupunyagi, pagkakaisa at paggalang sa kanilang pamana. Sa mahigit 100 tahanang ito, nananahan ng isang biyayang dapat kilalanin, pahalagahan at ipagdiwang. Kakaibang inspirasyon din ng hatid ng lugar na ito. Imagine, mismong mga residente ang nagtulong-tulong upang maipatayo ang paaralan dito. Kadagiti nga panawanan, sir, kailangan nga ipasa tayo nga agpaiso jay kultura tayo kundi ay sursuro idita tatangamin, sir, dagito ubing tata aduti handa nga amo, sir. So nga dapat na, sir, ipasa tayo babaan kadagiti eskwela nga babasit da pailaang, sir. Tapno kastakot habang nga dumakdakkel da amo danton, sir. Babaan lang ti panag-active da, sir, amo damot dagijay sumarsaronon to dagijay sumarsaronon, sir, iso danto mati mangi pasa ijay kultura tayo, sir. Naragsak kami, sir, no maitultuloy dagijay ay permi at ragsak mi tapno kastahan nga mapoto dagiti sorsoro wenno kultura tayo, sir. Gapula ang ijay kwa, sir, dijay iduti school, sir, tano tuloy-tuloy di ay tano da kami nga elders kat da kami to ti awan adalad tati sumukat, sir, nga elders di ay tapno adati agtultuloy yung mangisoro kadagiti ubing tayo, sir. Dito sa Sitio de Mantal, ang biyaya ng kalikasan ay hindi lang basta tanawin. Ito rin ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng komunidad. Ang walis nga na ginagamit natin sa bahay, dito mismo ginagawa, gamit ang yaman ng lupang matagal nang inaalagaan ng kanilang tribo. From harvesting to crafting, bawat hakbang ay ginagawa ng may tiyaga, galing at pagmamalasakit. At ang resulta, isang likhang kamay na produkto na hindi lang kapaki-pakinabang, kundi may kasamang kultura at puso. Adamot, sir, ti umay dito nga mga lang ipan ide Manila. Santo ito'y matlang linggayon, mga taram, aram Pangasinan, sir. Narigat mo't nga anusan ata isumot ti adda nga kwata ito'y gamin, sir, no agmulat takat awan mo no awan ti danom mo nga makaumula ti natnasang kasi, sir, iso nga da ito'y mo tinapili mi nga kaslang produkto mi nga makatulong kada kami, sir. Iso mo ti pag-alaan mi ti financial mi, sir, nga usaran mi dakal, sir, iso ti pag-alaan mi ti kasapulan mi, magasgastos mi, gatang mi ti kanan mi kasi, sir, gasgastosan dagiti anak mi, yes, sir, ti makatulong ti kandagiti karupak mo kakapsat ko di isumot ti kasla pangalaan mi ti trabaho mi amin, pakitangdanan mi amin, dito, sir. Sa likod ng bawat walis tambo, may kwento ng sipag, ugat at pagkakaisa. Sabi nila, the land gives, pero ang tunay na biyaya ay ang mga taong marunong itong pahalagahan at pagyamanin. Hindi mo pa ito mabutak. Ay, kasjay. Pawis na talaga, Jay. Imak. Sa kabutakan kasi.
Ta. Ay, an-anon tayo nga yato eh, nanay. Amo ko na, alaan na nga trabahador yun. Duray 30 lang kada oras ko. Mahirap pala talagang magtahi ng walis. Dito po. Mabot-bot ang nak. Natatakot na ako na. Baka masira ko po ang walis. Kaya parang ayoko nang ituloy kasi pag nasira ko tong walis na to, babawas pa sakitan nila. Ay, hindi po. Pag nasira ko to, bibilihin ko po to. Ay, okay lang. Nagsinukat. Mali na po yung nagawa ko. Hindi talaga ako para sa walis. Sa simpleng pamumuhay at mayamang kultura, ipinapakita ng Kankanaey Tribe dito sa Sitio de Mantal sa atin ang kahalagahan ng ugat, pagkakakilanlan at paggalang sa biyayang likas. We have limited tourist destination here in Bogalion, pero meron po kaming mga produkto katulad ng walis tambo na galing po sa Kankanaey Tribe dito sa Barangay Hacienda. At ang produkto po na to ay hindi lamang po dito, nakakalabas po ito sa iba't ibang lugar. At dahil po sa kanila, sa tulong ng mga tao dito sa Barangay Hacienda, ay mas nakikilala po ang Bogalion and we are grateful for them. Their way of life, their values, and their deep respect for nature, lahat ng ito ay biyaya. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating lahat. Nakita natin kung paanong ang kalikasan ay nagbibigay ng kabuhayan sa IP community dito sa Bogalion sa pamamagitan ng tradisyonal na walis tambo. Mamaya, isang modernong bayanihan ang ating sasalubungin. Mula sa pagtatanim hanggang sa pamamahagi ng ani, bawat hakbang ng kooperatiba ay may layuning hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng komunidad. Kilalanin natin ang mga taong nasa likod ng matagumpay na kooperatibang ito sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Suganay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Kalilat Pangasinan! Dito sa Sitio Lapog, Barangay Kamagsingalan, ang lupa ay hindi lang taniman. Ito ay simbolo ng pagkakaisa, pagsisikap at tagumpay ng isang buong komunidad.
Welcome to Kamagsingalan Community Service Group Multipurpose Cooperative Farm. Isang ehemplo sa kung paano ang biyaya ng lupa kapag pinagsama ang sipag at sama-samang pagkilos ay nagbubunga ng oportunidad at pagangat ng kabuhayan. Ang paraan ng pagtatanim dito ay hindi basta tradisyonal, maingat, makabago at may pagmamalasakit sa kalikasan. Tuloy-tuloy din ng kanilang pag-adapt ng mga sustainable ways para mas mapalago ang ani habang inaalagaan ang lupa. Uy, may bunga ang palaya. Ganito ka rin ba? Bitter? Pero ang mas kahanga-hanga, bukas sila sa pagbabahagi. Ginagawa nilang lugar na hindi lang taniman, kundi tulungan. Isang community farm na nagsisilbing training ground para sa ibang magsasaka. Nagsimula ito noong March. Ito lang, March. At dahil sa mga kasamahan namin sa kooperatiba, kami po ay tulong-tulong na nagtanim, naghanda ng mga sa lupa para magawa itong urban natin, itong community garden natin, urban garden natin. Yan po. Medyo may content. Minsan nagkukuha tayo ng yung sa init ng panahon. At, pero kailangan din magtrabaho para matapos yung mga gagawin. At kahit may mga trabaho kami, ito ay gagawin din namin, inaan din namin yung mga oras namin para matrabaho itong urban natin, urban gardening natin. Yung banding kasi, yung pagsasama-sama namin bilang mga membro sa kooperatiba at magkakapit-bahay din. At mas maganda yung banding nila o yung pagsasama ng bawat isa. Dahil doon sa mga ganitong gawain pala ay mas mapapalapit ang yung damdamin ng bawat isa. Kaya maganda pala ito din na nandito kami, nagsishare ang bawat isa sa kaalaman, sa pagtatanim, ganon. At yung mga ideas ng bawat isa ay maganda rin para maigawa dito sa urban natin. Sari-saring gulay po siya. May talong, sitaw, okra, kamote, at may content tayo sa kangkong at sili, ganon. Yung gabi, siyempre saluyot, ganon. Parang sa loob, sa lawak na 500 square meter is maraming tanim na naipasok natin dito. Tapos yung mga mga gamot na medicinalis, may mga tayo dyan din. Sari-sari din, yung tanglad, yung sambong, mga ganon. Tapos yung may paragis pa tayo dyan at saka iba pa. So may product tayo na yung atsara, tama ba? Yung papaya. Tapos yung kamote chip natin kasi may tanim din tayo, chip dyan. Pwede rin na gawin yung mga nandito na halimbawa yung mga wine, rice wine, mga ganun din. Saka yung sa langka natin, mayroon din. Dapat ito ay may share namin sa mga ibang association man o ibang grupo o ibang mga tao din para sa mga maliit na espasyo ay malalaman din nila na pwede pala na magtanim kami ng iba't ibang klase na halaman at makatulong sa aming buhay. Ganun po yung isang gusto namin mangyayari, na mabigyan sila ng kaalaman.
This farm is more than just a livelihood. Isa itong modelo ng kung paanong ang kaalaman, pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan ay pwedeng maging biyaya para sa mas nakararami. Bawat tanim may layunin, bawat ani may saysay, at bawat isa may ambag sa pag-unlad ng komunidad. Isang tunay na ehemplo ng kung paanong ang biyaya ng kalikasan ay mas napapakinabangan kapag pinagsama ang kaalaman, teknolohiya at pagkakaisa. Kung ang kamagsingalan ay patunay na ang lupa ay yumayabong sa tulong ng sama-samang pagkilos at makabagong kaalaman, may isa pa tayong makikilala na sumusunod din sa parehong prinsipyo. Isang lugar na hindi lamang nagtatanim para sa sarili, kundi nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga taong gusto pang matutong mag-alaga ng mga biyayang galing sa lupa. Silipin naman natin ang Jegos Integrated Farm kung saan makikita natin kung paano pinagsama ang kalikasan at inobasyon para lumikha ng isang mas matatag at mas masaganang bukid. Dito sa sitio Maikawa, Barangay Makaykayawan, matatagpuan ang Jegos Integrated Farm. Isang bukid na ngayon ay higit pa sa taniman. Certified as a learning site for agriculture, ang farm na ito ay nagsisilbing demonstration site at knowledge sharing venue para sa mga magsasakang gustong matuto at magsimula rin ng sustainable farming. Yes, ang kagandahan po pag merong learning site na atin sila ng mga seminar para yung gusto nilang aralin, let's say gusto nilang mag-venture sa iba-ibang mga klase ng agriculture, para at least ma-minimize nila yung mga failure. Ma-eliminate nila yung magiging problema pag nandun na sila doon sa pagkukulture ng halimbawa aquaculture or yung mga gulay, ganoon din sa tanim at ganoon din sa mga livestock. So yun po yung pinaka-importante doon, yung kailangan magkaroon sila ng knowledge para ma-eliminate yung mga problema, para at least time mapagandahan nila kung ano yung mga possible na magiging problema in the future pag nandun na sila sa pagtatanim o pag-aalaga. So dito po sa amin is integrated farming po kami dito. Pwede sila matuto dito paano mag-culture ng catfish, ganoon din sa tilapia. And then at the same time yung hatchery ng catfish, pwede rin nila matutunan dito. And then kung paano rin siya i-integrate doon sa ibang mga enterprise kagaya ng mga gulay, tapos yung palay, tapos ibang livestock po namin. So yun po yung pinaka-importante po dyan, kung how to integrate para ma-minimize yung inputs. Kasi yung mga dito, yung iba kagatong tubig, pwedeng gamitin doon sa mga pandilig sa mga halaman. At the same time, nakakatipid sa mga fertilizer. So yun po yung pinaka-importante dyan. Yes, napaka-importante ito talaga yung sustainable kasi para ma-continuous po yung operation. At the same time, para kumita at lalago, kailangan talaga sustainable. So yun po yung isang mga pamaraan para ma-sustain, para mabawasan yung mga inputs. So kailangan talaga naka-integrate, hindi lang basta nag-aalaga ng itong mga aquaculture. Kailangan mag-isip pa tayo ng how to level up para at least makaminos na mga gastos. At the same time, ma-minimize natin yung paggamit ng mga chemicals. Yes, hopefully in the future magiging agritourism din tong farming namin. So dito matututo sila kung paano mag-venture ng mga dito sa agriculture. At the same time, pwede nilang ma-experience po dito yung pangangawil, ganoon din yung pag-picking ng mga gulay. At the same time, ganoon din yung pag-feeding ng mga catfish. At the same time, yung mga
livestock po namin. So yun po yung isang mga tinatarget namin in the future na magkakaroon po kami ng mga part ng pick and pay. So yun po yun. Yes, dito naman nag-start na rin kami maliban doon sa pagkukulture namin at the same time. So ang ginagawa po namin dito, nagkukuhan na rin po kami, nagde-develop na rin kami ng mga pwedeng gawin para kumbaga parang value adding, kagaya ng yung hito, ginagawa naming mga finished product kagaya ng Shanghai, sisig hito. At the same time yung siguro in the future yung tinapa. So yun po. At the same time, ganoon din sa mga gulay-gulay namin. Marami pa kaming mga target diyan na kahit bumaba man yung presyo ng mga tanim namin, so pwede namin siya gawing value adding para ma-prolong namin yung shelf life na at the same time, mas mabenta po namin ng mas mataas na presyo. Dito, hindi lang ani ang ibinabahagi, kundi karanasan, diskarte at mga best practices na pwedeng ulit-ulitin sa anumang sulok ng lalawigan. Isa na namang halimbawa ng biyayang nagsisimula sa lupa at lumalago dahil sa sipag, talino at malasakit para sa kapwa. Itong Kamagsingalan Service Cooperative sa Jigos Integrated Farm is sila very potential na maging learning site in agriculture. So we assist them. Fortunately, na they are now legit LSA. So kung legit ka na LSA, pwede ka nang expand mo ito. Pwede halimbawa mag-ano ka nang may mga pupunta rito. Halimbawa, just like this, pick and pay. Yung pupunta rito, bisita, turista, mag-harvest sila. After ng harvest, babayaran nila. Ganon din sa kabila. So, with that, maano natin na nakatulong tayo sa kanila. Kasi they are in this Kamagsingalan Service Group Cooperative intends for vegetables production. So doon naman sa kabila is integrated. They have nursery, producer sila ng hito, ng rice, ng livestock doon sa kanila. So ngayon, they are now producer. Itong mahalaga ito kasi lahat ng mga farmers association natin dito na gustong pumunta at gayahin ito, they can now their replica, maging replica. Para sa ganun hindi sila mas malago ang kanilang kabuhayan through their production ng iba't ibang klase ng vegetables. Kaya ang gagawin natin sa kanila, kung dito is talong, eggplant, sa other one is pwede silang more on kamatis, yung kabilang more on pipino, para hindi pare-parehas yung kanilang production at walang maiiwan. Through local government unit to Municipal Agriculture Office, headed by our mayor, na our chief executive, nagkakaroon po tayo doon sa opisina ko lang sa Agriculture Office. Being the municipal agriculturist, mayroon tayo binibigay sa kanila na free na vegetable seeds, free na foliar fertilizer, para sa ganun. At tapos, nare-request naman natin sila ng mga tilapia, fingerlings, at so kung halimbawa gusto nilang mag-engage into chicken o whatsoever, pwede naman natin silang i-requestan. We will assist them at we will tender our technical assistance to yung the best namin sa aming opisina. Soon, you will be able to explore the rich farming heritage, taste fresh local produce, and enjoy authentic rural experiences in a setting that celebrates sustainability and tradition. Since ito po ay hindi na-develop pa lamang, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming tanggapan para po mag-guide po namin ng mga bisita papunta po sa aming mga farm sites. What to look forward to is guided farm tours and harvest experiences, farm-to-table dining with local flavors,
and educational workshops and hands-on activities. So whether you're a nature lover, foodie, student or traveler looking for a meaningful escape, Sual will soon to be your go-to destination for authentic agro-tourism adventures. Sa bawat pagtatanim natin ng kaalaman, umaani tayo ng mas matibay na kinabukasan. Isang tunay na biyaya para sa ngayon at para sa mga susunod pang mga henerasyon. Dito sa bayan ng Sual, nakita at nalaman natin kung paanong ang lupa ay pwedeng maging lugar ng pagkatuto at pag-asa. Pero ang biyaya ng kalikasan, hindi lang natatapos sa bukid. Sa bayan naman ng Bani, ibang klaseng koneksyon naman ang mararamdaman natin. Hindi lang sa lupa, kundi sa bawat puno, hangin at yapak na tumutulay sa katahimikan ng kalikasan. Dito pa rin yan sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugola, Union. Live the adventurous life with Kultura Splashway. Join us now, come on, Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Kalilat Pangasinan. Hanap nyo ay kapayapaan, kalikasan at kakaibang karanasan? Welcome to Bani, Pangasinan. Dahil dito sa luntiang kagubatan ay may natatago tayong biyaya na tahimik pero buhay na buhay. Tara na't mag-tree walking, isang nature walk na hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa puso at isipan. Dito nga sa bayan ng Bani, matatagpuan ang isang gubat na tila ba lihim na santuaryo ng kalikasan. Quick tip bago mag-tree walk, mas okay na magsuot kayo ng long sleeve at mahabang pambaba para iwas tayo sa mga insect bites at mga irritation na galing sa mga halaman. Comfortable, breathable, pero covered. Yan ang best combo para fully ma-enjoy ang lakad sa gubat. Magdala rin ng insect repellent at tubig. Dahil habang tayo'y namamasyal sa kagubatan, importante pa ring maging komportable at ligtas. Ang Bani Communal Forest ay tahanan nga ng iba't ibang species ng mga puno. Some as young as saplings,
others more than 100 years old. May mga punong tila bantay ng kagubatan, matatag, tahimik at punong-puno ng kasaysayan. Isa sa mga kamakailang biyaya ng lugar na ito, isang bagong uri ng bulaklak na natuklasan lamang sa gubat na ito. Isang paalala na ang kalikasan laging may bagong iniaalok sa mga marunong tumingin. Ang JC Jade Vine or yung Juan Carlos Jade Vine ay na-discover nila nung panahon na merong bird watching. Si JC Jade Vine, pag young pa lang yung flower niya, color blue. Tapos habang nagiging adult yung flower, nagiging color purple. Malaki yung magiging role niya sa communal forest namin kasi ginagawa rin siyang pagkain ng mga ibon. Sila yung mga sumisip-sip ng katas ng JC Jade Vine. Kailangan namin siyang protektahan, ipangalagaan din at paramihin para sa mga future na mga generation. Makita pa rin nila yung mga rare findings kay JC Jade Vine. Every step reveals life. From towering trees to tiny blossoms, bawat bahagi ng kagubatan ay may papel sa balanse ng kalikasan. Maraming lakad ang kailangan, pero kapalit nito ay mga tanawin na tila tinahi para sa kapayapaan ng damdamin. Ang mga hintuan sa kahabaan ng trail ay hindi lang para sa pahinga, kundi para namnamin ang presensya ng kalikasan. At para sa mga mahilig sa birdwatching, isa itong paraiso. Dito, makikita at maririnig ang iba't ibang uri ng ibon, lumilipad, umaawit at malayang namumuhay sa piling ng mga puno. Dati po hindi dinadaanan lang po itong communal forest papunta dito sa Pulipol. Hindi napapansin po ang communal forest namin until yung dumating po yung training ng birdwatching site dito sa lugar namin at doon po namin na-start mag-birdwatching dito sa... Mahalaga ang na-discover namin itong birdwatching site namin dito kasi noong una talagang walang alam ang mga locals dito. Then nung ngayong na-establish na namin yung birdwatching site, at least napapaliwanag namin sa kanila kung paano ka-importante itong mga birds. Ang mga nagbabantay dito sa ating communal forest ay ang mga bantay gubat at bantay dagat po ng munisipyo. Daily po sila dito, kaya po nababantayan po nilang maayos itong gubat natin. Kung gusto pong pumasyal dito sa Bani, pwede po tayong dumaan sa tourism office natin, then mag-register po kayo doon. Then kami na din po ang maghanap ng sasama sa inyo na bantay gubat papunta po dito. Or pwede na din po kaming mga staff ng tourism po. Habang naglalakad, sabay kang inaalalayan ng hangin, liwanag at huni ng kalikasan. Ang kagubatan ng Bani ay biyaya, hindi lang para sa mga halaman at hayop, kundi para rin sa ating mga tao na minsan kailangang huminto, huminga at magpasalamat. Sa bawat hakbang, may kwento. Sa bawat tanawin, may kapayapaan. At sa bawat puno ay isang paalala kung gaano kaganda ang biyaya ng kalikasan. Sa dulo ng tree walking trail dito sa Bani, isang lihim na paraiso ang naghihintay, ang Pulipol Island. After that long and peaceful walk through Bani's forest trails, this is the perfect reward, Pulipol Island, isa sa mga top tourist spots ng bayan at maituturing na biyayang mula sa kalikasan. With its powdery white sand, clear aqua waters, and breathtaking views of the West Philippine Sea, Pulipol is the perfect place to slow down and soak it all in. Kung trip mo lang magbabad sa araw,
mag-picnic kasama ang pamilya, o mag-chill sa ilalim ng puno, this island gives you the peace you didn't know you needed. Magdala ka lang ng tent, konting pagkain at good company, at may instant tropical escape ka na. Masarap dito, tahimik, simple, pero sobrang ganda. Pero kung gusto mong may konting thrill, huwag palampasin ang cliff jumping. May spot dito na 15 feet ang taas. Safe, exciting, at may tanawin na pang postcard. Ito yung cliff diving area nila. So, kasi sobrang ganda. Cliff diving with this view. Perfect. Forget to look around. Sa taas ng isla, may fossilized clams na matatagpuan. Rare find yan at perfect pang selfie. Tunay na biyaya ng Pangasinan. Wow! This is beautiful! Sunbathing, tent life, at isang magandang picnic by the beach, lahat ng yan ay pwedeng pagsabayan dito sa Pulipol Island. Grabe, di ba? Pangasinan is truly a biyaya, a blessing. Every corner tells a story about nature, culture, and warm-hearted people. Sa bawat hakbang, bawat kaway ng mga lokal at bawat tanawin, ramdam ang biyayang hatid ng lalawigan. Hindi lang ito basta lugar sa mapa. Pangasinan is an experience, a feeling. Talagang ganda mo, Pangasinan. Ang paglalakbay na ito ay talaga namang one for the books para sa akin. Isa itong karanasang hindi ko makakalimutan. Hindi lang dahil sa mga tanawin, kundi dahil sa damdaming iniwan nito sa aking puso. Nang bumisita ako sa Kankanaey Tribe ng Bugalyon, nakita ko kung paano pinapatibay ng pagkakaisa ang kanilang komunidad. Sa kabila ng payak nilang pamumuhay, dama ko ang saya, kapayapaan at pagkakaunawaan. Hindi lang biyaya ng lupa ang kanilang tinatamasa. Ang tunay na kayamanan nila ay ang kanilang galing, kultura at pagbubuklod. Pagdating ko naman sa Jegos Integrated Farm at sa Kamagsingalan Community Service Group Multipurpose Cooperative Farm sa Swal, napagtanto ko kung gaano kayaman ang kalikasan dito sa Pangasinan. Mula sa palaisdaan hanggang sa masaganang ani ng prutas at gulay, tunay ngang biyaya ng kalikasan ang bumabalot sa lugar na ito. Ngunit sa lahat ng aking karanasan, ang pinakapaborito ko ay ang tree walking at Pulipol Island sa Bani. Sa tree walking trail, bawat hakbang ay may kasamang huni ng ibon at halimuyak ng kagubatan. At dahil maulan, mas naging buhay ang karanasan. Literal na rainforest ang aking tinahak. Pagkatapos ng mahabang lakaran, tila gantimpala ang aking nadatnan, ang Pulipol Island. Sa unang sulyap pa lang, nahulog na ang loob ko. Pino ang buhangin, malakas ang hampas ng alon, at napakagandang pagmasdan ng paligid. Para kang nasa postcard, lahat ng sulok, Instagram-worthy. Pero higit pa sa ganda ng tanawin,
Ang katahimikan at kapayapaang hatid ng isla ang tunay na nakakahalin ng biyaya. Dahil sa paglalakbay na ito, naramdaman ko ang lalim ng biyaya sa ating lalawigan. Mula sa kabundukan, bukirin, karagatan at komunidad, lahat ay may hatid na kagandahan at kabutihan. Kaya't sa bawat halakhak, sa bawat tanaw, at sa bawat patak ng ulan na aking naranasan, isang bagay lang ang paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan. Tunay kang pinagpala. Tunay kang kahanga-hanga. Biyaya ka sa bawat isa. Tunay ngang ganda mo, Pangasinan.